Magandang araw po sa atin lahat mga kapinoy. So meron tayong prepare ngayon kasi meron tayong bisita. So second time na babalik siya rito at meron siyang order sa atin na yung sampin na native chicken. So magagaling to ng Isabela. Kaya tapos dito sila mananghalian. Meron tayo ditong lulutuin na darag na rooster. So, alas 7 na ng umaga ngayon. So on the way na raw sila. At tayo magpiprepare tayo ngayon ng makakain. So magluto tayo ng sinampalukang native na darag. Yan, magpakain na tayo mga Pinoy. Kaya kabawas ng konting trabaho. Ito yung kakatayin natin ngayon mga Pinoy. Yan. So, meron tayo isang darag dito na rooster. So may meron tayong bisita yan. At ito yung ihanda natin ngayon. Magluto tayo ng sinampalukang native na manok. So yun mga Pinoy, dumating na yung bisita natin. Galing from Isabela, si Sir Alfred. So siya po yung po natin, yung repeat buyer natin. So nung nakaraan, nandito sila. Sila po yung nakakuha ng mga darag natin dito. So sir, lang naman yung nakuha mo nun sa atin? 15. So 15 pieces, parang ilang 3 months po. 3 months. So ngayon malalaki na Pinoy. So binibigyan niya ako ng update noon kahit na nung wala pa tayo dito. Tapos maganda yung mga patuka ng itlog mga Pinoy na mas maaga. So 4 months old. Ganoon naman talaga mga darag. So 4 months old iitlog na yan. Pero hindi pa natin, wala pa lang laman yan. So nagkakon pa lang, nag-i-start pa lang siyang produce ng itlog, pero hindi pa yon mabubuo kasi wala pang similya. Oo. Wala pang similya yon kasi bata pa yung rooster. So ang rooster makapagkasta lang yan na mas maganda at least mga 6 months to 7 months. Ayan, maganda na yung kanyan, makapagbibigay na yan ng fertile na itlog. So pwede nang magsalang at makapag-provide na tayo ng mga sisiw. So, sir, yung kon nga pala, anong plano mo? Mag-incubator ka o try ko mag-incubator. Oo. So, try ko muna papisahan siguro. Yun, no. Pero kung kaya, kasi maganda area mo, kung kaya sana yung natural huts, lagyan mo yung pugad. Diba? Yung sineset up ko na sila eh. Yun. Tatry ko sa incubator yung isa. Yun, oo. Tatry ko sa... Kasi pagka natural huts, mas marami isa. Kasi subok na namin yung yung incubator. So hindi lahat napipisa mga Pinoy. Merong talagang 80% lang minsan. Hindi siya ganun ka-consistent. So ang sa akin, kung kasi maganda area niya, pwedeng maglagay ng mga pugad para natural huts yung magiging pisa ng mga alaga niya. So yun, kain muna tayo mga Pinoy para mamaya may laban yung mga bisita natin. Tayo! Ayun o. Tayong sinampalukang darag na native. So, tara, kain tayo mga Pinoy. Pasyal kayo dito, pakinggan kayo ni Idol natin. Basta meron tayong maraming extrang mga rooster. So yun, hindi na namin binibenta yung mga Pinoy. Yun, ginagamit namin pagka meron tayong mga occasion, meron tayong mga pinaghahandaan. So, hindi natin kailangan bumili ng mga manok sa market. So dito lang sa backyard farm natin meron na. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ang mag-iiwan sa inyo ng mga katagang may pangarap, magsumikap. Paalam.